Alam mo, noon pa man ay pinagmamalaki ko na yung anak kong si Binsoy. Saad ni Annie sa mga bisita niya sa bahay. Umupo si Annie sa pagkainan. Nagniningning ang kanyang mga mata habang kausap ang kanyang mga bisitang kamag-anak. Pinag-uusapan kasi ng mga ito ang tungkol sa mga anak. Kaya talagang isisingit niya rin ang nag-iisa niyang anak na si Binsoy. Nagpatuloy pa si Annie. Napakabuting bata, magalang sa lahat. Laging handang tumulong. Noong isang araw lang, tinulungan niya si Mrs. Gomez dun sa mga pinamili at binibida nga sa akin ng ginang na ang galing daw ng anak ko. Mabait na bata talaga habang lumalaki at lubos ako nagpapasalamat para doon. Nakakatuwang makita siyang lumaki ng may matinding paggalang sa iba. Tumango ang mga ito at halatang humanga din. Mabait naman talagang bata si Binsoy. Malambing pa sa kanya at sa kanyang asawa. Huwag lang talagang pag-usapan ng grades. Ibabaon niya na lang muna sa lupa. Hindi alam ni Annie kung anong meron sa utak ng kanyang anak. Tinututukan niya naman, halos maging tutor na siya araw-araw. Ang bagal pa rin makaintindi ng aralin. Sadyang tamad pa at wala talagang hilig sa pag-aaral. Nang magkakwento pa sana siya ng isa pang kwento ng kabutihang ginawa ni Binsoy, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang maliit na bata. Hingal na hingal at natataranta. Aling Annie, si Binsoy po nakikipag-away kay Tommy. Sigaw nito sa kanya. Talagang napamura si Annie sa balitang hatid nito. Binibida niyang mabuting bata ang kanyang anak, pero yun at nakikipag-away na pala. Biglang dumaan ang hiya sa kanyang dibdib. Napatayo siya mula sa kinauupuan. Ano? Nasaan? Itinuro ng bata ang labas. Tumakbo si Annie palabas ng bahay. Nagmamadali ang kanyang kilos, animoy itik na hinahabol. Napatili siya nang makita ang kanyang anak. Nasa gitna ng mainit na pagtatalo si Binsoy sa isa pang batang lalaki. Nasa lupa na at walang pakialam ang mga ito. Namumula na rin ang mga mukha dahil sa galit. Binsoy, anong nangyayari? Tigilan mo yan! Sigaw ni Annie. Lumapit siya at pinaghiwalay ang mga ito. Ramdam niyang gigil na gigil ang kanyang anak. Naiisip niya na kung kanino ba nagmana ang bata. Ano bang nangyayari? Bakit kayo nag-aaway, ha? Galit na galit niyang tanong sa mga ito. Ginuha niya po yung pogs ko. Akin po yun eh. Pinaghirapan ko. Sigaw ni Binsoy at malapit nang umiyak. Nanlaki ang mga mata ni Annie. Pogs lang pala ang dahilan, pero nauwi na sa suntukan. Tiningnan niyang dalawang batang hindi makapagtimpi ng galit. Kilala niya rin naman si Tommy, palaasar at marami talagang nakakaaway. Pero hindi naman inaasahan ni Annie na papatulan ito ni Binsoy. Binsoy, itigil mo na to! Malilintikan ka na sa akin. Hindi ito ang paraan ng paglutas ng mga problema. Kailangan mong kumalma. Saway niya sa kanyang anak. Maya-may dumating na ang nanay ni Tommy. Sinapo na lang ni Annie ang kanyang noo. Kilala niya ang nanay ng bata. Dakilang tsismosa at bungangera. Hoy! Annie! Bakit yung pinagtutulungan ng anak ko? Basagulero yung anak mo. Bakit may pasa sa mukha itong si Tommy? Pagbubunga nga ng ina nito. Hilda, tigilan mo ako. Binigyan din ng anak mo ang anak ko ng pasa. At siya ang nanguna. Kilala ko ang anak ko. Hindi papatol to kung hindi pinapakailaman. Katwiran ni Annie. Pero ayaw nitong tanggapin ang paliwanag niya. Hindi! Magharap tayo sa barangay. Bayolente yung anak mo. Nagtuloy-tuloy pa si Hilda. Mabuti na lang may ibang nakakitang matatanda sa nangyari. Sa huli, ito rin ang napahiya habang hila ang anak pa uwi. Nang makarating sa bahay, si Binsoy ang kanyang pinagsabihan. Ipinagtanggol niya ito sa ibang tao dahil anak niya ito. Pero hindi ibig sabihin na kukonsintihin niya ito sa mga maling ginawa. Bakit mo ginawa yon, ha? Tanong ni Annie sa kanyang anak. Para pogs lang ang pinag-aawayan nyo na uwi na sa pisikalan. Ano bang mga bata kayo? Pinunasan ni Binsoy ang mga luha nito. Pasensya na po, Nay. Siya naman po kasi talagang nauna. Nakakapikon po palagi ang mukha ng Tommy na yon. Nagulat siya. Ako lang po ang pumatol sa kanya. Naiinis na inayos ni Annie ang yelo sa towel na kinuha niya. Sobrang tapang ng anak niya. Kaya nang pumasok ang asawa niyang si Jan, sinabo niya agad. Dito lang naman nagmana si Binsoy. Kapag may kaaway, sa halip na sawayin, tinatawanan lang. Oh,
Anong kasalanan ko? Tanong ni Jan sa kanya. Sinamaan niya ng tingin ang kanyang asawa. Eh di ang anak mo, nakipagbasag ulo yan. Kakakonsinti mong matapang siya, naging basagulero na. Kaya kasalanan mo. Napakamot na lang sa ulo si Jan. Lumapit si Annie kay Binsoy. Marahan niyang idinampi sa mukha nito iyon. Napadaing naman ang kanyang anak. Nay, ayoko na po. Masakit. Reklamo nito sa kanya. Tingnan mo ako, Binsoy. Huwag mo na uulitin yon. Hindi mo dapat ginawa yon. Kung galit ka, matuto kang magtimpi. Huwag mong idaan sa pananakit ang galit mo. Hindi kita pinalaking ganyan, ha? At hindi kita tinuruang manakit at maging palaaway sa kapwa mo. Kapag medyo humupa na, lumapit ka kay Tommy. May mali siya pero may mali ka rin. Kailangan mong humingi ng tawad kay Tommy. Umiling agad si Binsoy. Nanay, ayoko po. Naningkit ang mga mata ni Annie. Kapag hindi ka humingi ng sorry, huwag ka nang umuwi. Hahabulin pa kita ng walis tambo. Makita mo talaga, Binsoy, huwag mong subukan ng pasensya ko. Sinilip niya ang kanyang anak. Mukhang naguguluhan pa nga ito. Lihim siyang natawa. Alam niyang madaling mabagabag ang konsensya ni Binsoy. Nauunawa niya namang marunong magalit ang kanyang anak. Pero alam din dapat nito kung paano ang magtimpi. Hindi sa naghihigpit siya bilang magulang, kailangan niya lang disiplinahin si Binsoy. Darating ang araw na wala na si Annie sa tabi nito kaya alam dapat ni Binsoy kung papaano makisama at makipagkapwa-tao. Mas magiging magaan ang mabigat na mundo para kay Binsoy kung marunong itong tumanggap ng pagkakamali at alam umako ng pananagutan sa mga bagay na nagagawa nito. Bigla naman siyang niyakap ni Binsoy sa kanyang bewang. Sorry din po, nanay. Tinapik niya ang likod nito. Basta, wag mo na lang uulitin. At hindi ka muna pwedeng lumabas ng bahay at maglaro sa labas. Parusa mo rin yan para magtanda ka, anak. Mag-aral ka na lang muna o kaya manood ka na lang ng TV. Bumaha naman ang lungkot sa mukha ni Binsoy. Opo, nay. Pasensya na po ulit. Tumango naman si Annie. Pagkatapos ng gulong yon, sinunod naman ni Binsoy ang kanyang sinabi. Yun lang din naman ang gusto ni Annie sa kanyang anak. Marunong itong sumunod at panghahalagahan din ang kanyang mga utos. Lumipas ang mga taon, nadagdagan ang pamilya nila. Nagkaroon pa ng 2 mga anak si Annie at ang gastos, mas lumalaki na rin. Hindi pa nakatulong na nawalan ng trabaho ang asawa niyang si Jan. Paano na ngayon yan ang pagpasok ng mga bata? Paano na? Tanong ni Annie sa kanyang asawa. Hindi naman din kasi ang kinikita ko sa mga paglalabada. Magkano lang ba yun? Tiningnan niya ang kanyang asawang nakadungaw sa may bintana. Mukhang malalim ang iniisip nito. Ayaw niya rin naman masyado pang magtanong. Batid niyang gumagawa rin naman ito ng paraan. Maya-maya'y umuwi na sa loob ng bahay nila ang kanyang 3 anak. Nagmano naman agad ang mga ito sa kanila. Kahit si Binsoy na binata na, marunong pa ring magmano. Binili na niya agad ang kanyang mga anak. "Oh, magbihis na kayo. Ilagay niyo sa tamang lalagyan ng mga uniform ninyo para madali kong makita kapag nilabhan ko." Hahanap muna ako ng paraan. Baka mag-apply muna ako dyan sa palengke. Tagabuhat ng banyera ng mga isda para may kita. Sabi ni Jan sa kanya. Napatingin naman si Binsoy sa kanila. Bakit po sa palengke? Wala po bang trabaho si tatay? Huminga ng malalim si Jan. Wala pa eh. Na-expire ang lisensya ko. Mag-iipon muna ako ng pang-asikaso. Natatambak yung jeep. Nagagalit yung operator kaya ayun, tinanggal ako. Hindi na sumagot ang kanyang anak. Siguro ay nag-aalala ang mga ito dahil baka walang baunin kapag papasok na sa eskwelahan. Pero hindi niya naman pababayaan yon. Tatanggap na lang siguro siya ng dagdag na labahin. Akala ni Annie walang pakialam ang kanyang anak na si Binsoy. Kapag galing sa school, kakain lang ito at bigla na lang aalis. Gabi na ring nakakauwi. Hinahayaan niya na lang dahil sanay na naman siya. Kung saan-saan ito tumatambay na barkada. Madalas kang ginagabi, Binsoy. Ano bang mga pinagagagawa mo? Nako talaga, kapag may bagsak ang grado, hindi ka talaga makakalabas ng bahay. Bahay at school ka lang. Alam mo namang payag na ako sa mga pasang-awa mo. Kaya wag mo nang ibagsak, utang na loob, anak. Halos nagmamakaawa niya ng sabi. Tumawa naman si Binsoy. Diyan lang sa tabi, nay. Wag po kayong OA.
Hindi ko rin po pinababayaan ang pag-aaral ko. Tamang makakausad lang din. Napairap na lang si Annie. Gayunpaman may tiwala siya sa kanyang anak. Hindi naman ito katulad ng ibang kabataan na madaling maimpluwensyahan. Pero may mga gabi talaga na napapansin niyang umuuwing pagod si Binsoy. Palagi rin itong inaantok hanggang sa hindi niya na ito napigilang tanungin. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga yung pinagkakaabalahan mo? Bakit ka ba palaging ginagabi ng uwi? San ka ba pumupunta? Tanong niya sa binata. Kinapa ni Binsoy ang backpack nito. Inilabas ng binata ang isang gusot na sobre. Iniabot nito sa kanya iyon. Namumula pa nga ang mukha ng kanyang anak sa magkahalong hiya at determinasyon. Iyan po ang dahilan ay, sabi ni Binsoy. Kinuha ni Annie ang sobre. Binuksan niya yun ng dahan-dahan at nang makita niya ang laman nito, napasinghap siya sa gulat. May pera roon na hindi niya alam kung saan ang galing. Nanlaki ang mga mata niya. Saan mo to nakuha, anak? Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Binsoy. May ideya na siya sa madalas nitong pag-uwi ng late. Anak! Napalunok ng mariin si Binsoy. Nagtatrabaho po ako bilang dishwasher sa kantin sa isang ospital. Sideline lang po. Alam ko pong hindi sobrang laki pero sana makatulong po sa mga gastusin natin dito sa bahay. Alam ko pong mahirap po ngayon dahil wala na nga po ulit trabaho si tatay. Gulong-gulo ang isip ni Annie. Hindi man lang sinabi sa kanya ng kanyang anak ang tungkol doon. Halos hindi niya maintindihan ang ideya na ang kanyang 16 na taong gulang na anak may kusa na sa buhay. Walang nagsabi pero pinilit kumita para lang makatulong sa kanilang pamilya. Nagtatrabaho ka na? Tanong ni Annie. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bata ka pa eh. Kaya pa naman namin ng tatay mo. Dapat mas iniisip mong pag-aaral mo kaysa ganito. Umiling si Binsoy. Ayoko pong mag-alala pa po kayo. Saka alam ko rin pong sasabihin nyo yan. Mas gusto nyo pa pong pumasok ako sa school kaysa magtrabaho. Naiisip ko lang naman po kung pwede lang na mag-contribute ng kaunti. Baka makatulong para hindi po masyadong mabigat. Alam ko pong napapagod din po kayo. Hindi nyo po kailangan magpanggap na malakas. Nangilid ang mga luha ni Annie. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Pride, guilt at kalungkutan. Palagi niyang sinisikap na ibigay sa mga anak niya ang mga pangangailangan ng mga ito kahit mahirap. Pero si Binsoy, nakatayo sa kanyang harapan, iniisip din ang kapakanan ng pamilya. Mas napatunayan niyang hindi siya nagpalaki ng makasariling anak. Niyakap niya ng mahigpit si Binsoy. Salamat anak, kahit minsan matigas ang ulo mo, ipinagmamalaki pa rin kita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero sobrang nagpapasalamat talaga ako. Mahina ngunit matatag ang boses ni Binsoy. May gusto lang po akong gawin. Nanay, syempre bilang panganay na rin po. Pamilya po tayo. Gusto ko rin naman pong makatulong kung kaya ko naman. Bahagyang napaatras si Annie. Salamat at lumaki kang may malasakit sa amin, Binsoy. Pero may kailangan kang ipangako sa akin. Ano po yun? Tanong ni Binsoy. Naalagaan mo ang sarili mo. Nakikita ko na pagod ka palagi. Sabi ni Annie at tiningnang mabuti ang kanyang anak. Huwag mo masyadong pilitin ang sarili mo sa trabaho. Kailangan mong maging malusog at malakas. Mataimtim na tumango si Binsoy. Ang pangako po, nakakatulog pa naman po ako. Huminga ng malalim si Annie. Mabigat ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Kahit naman natutuwa siya sa ugali ni Binsoy, kapakanan pa rin ito ang kanyang iniisip. Responsibilidad nilang mga magulang ang pag-aralin ang kanilang mga anak. Kaya ayaw rin ni Annie na mas inuuna ni Binsoy ang kumita ng pera. Hindi naman ito obligasyon yon, subalit nagpapasalamat pa rin siya sa pagkukusa ng binata. Bumalik na rin naman ang dating daloy ng pera sa bahay ni Annie. Nagkaroon na muli ng trabaho ang kanyang asawa kaya hindi na masyadong gipit. Ang kinikita ni Binsoy sa sideline nito, ginagamit na lang nito sa school. Maraming trabahong pinapasok si Binsoy. Si Annie na lamang talaga ang nahihilo kung saan sumusuot ang kanyang anak. Minsan nga, nagulat na lang siya habang namamalengke. May kargador sa grocery na kumurot sa kanyang pisngi. Akala niya kung sino, si Binsoy lang pala.
Hinayaan na lang din nila ni Jan para matuto na rin sa buhay si Binsoy habang maaga pa. Nay! Tawag ng dalawa niyang anak at sinalubong siya. Nasa kanto pa lang. Inagaw ng mga ito ang kanyang dala at isa-isang nagmano. Napangiti naman si Annie. Lahat talaga ng anak niya marunong tumulong. Kaya kahit mahirap lang sila, hindi siya nagdududa sa paraan ng pagpapalaki nila ni Jan sa kanilang mga anak. Nasaan ang kuya niyong gala? Baka kung saan-saan na naman nagpupunta yon. Tiningnan ni Annie ang sampayan na wala ng mga damit. Mukhang sinunod ni Binsoy ang utos niya bago umalis. Nasa loob po si Kuya Binsoy, Nay. Nanonood po ng TV. Sabi ng kanyang bunsong anak. Ramdam agad ni Annie ang bigat sa kanyang balikat. Napagod din kasi siya sa paglilinis ng bahay ni Mrs. Gomez. Tinanggap niya na dahil may extra na bayad. Kaya nakapamili din siya sa palengke kahit papaano ng ilang gulay at mga isda. Pagpasok ni Annie sa loob, nakita niya si Binsoy sa sala. Nakatutok ang mga mata nito sa TV. Nanonood pa ito ng boxing match habang nagtitiklop ng damit. Kaso, hindi na maituloy dahil sobrang invested sa panonood. Yan! Sige, Jan! Tirahin mo dyan! Gumanti ka! Bulalas ni Binsoy at lumilipad pa ang kamao sa hangin. Nang lumapit si Annie, hindi pa siya napansin. Muntik pang tumama sa mukha niya ang kamao nito. Nagulat tuloy si Binsoy at sinapo ang kanyang mukha. Naku po, sorry po. Sorry po. Natatarantang sabi ni Binsoy. Hinampas niya naman sa braso ang anak niya. Ikaw talaga, ano bang ginagawa mo? Tingnan mo nga yung mga tinitiklopong mga damit. Magulo ulit. Nagsaing ka na ba? Napakamot sa ulo ang kanyang anak at sumili pa sa likod niya. Mamaya na, Nay. Tapusin ko lang po ang pinapanood ko. Kinurot niya ito sa tagiliran. Napadaing naman si Binsoy kaya tumawa ang mga kapatid ng binata. Siya na lang talaga ang pumunta sa kusina para asikasuhin ang kanyang mga pinamili. Maya-maya ay natapos na rin naman ang panonood ni Binsoy. Tuwang-tuwa ito dahil nanalo ang pambato. Nang matapos itong magtiklop ng mga damit, lumapit na sa kanya para tumulong sa kusina. Napabuntong hininga si Annie. Bakit bang hilig mo sa boxing, Binsoy? Pareho kayo ng tatay mo. Ang ayoko lang dyan sa tatay mo, nakikipagpustahan pa. Kaya pinag-aawayan din namin yan eh. Ikaw, mahilig ka rin sa boxing. Lumingon si Binsoy sa kanya habang nililinis ang mga isda. Opo, Nay. Gusto ko po talaga yon. Diyan nga po sa bayan, kumukuha sila ng mga aspiring na boksingero. Gusto ko po sanang sumali kaso may pasok po ako sa school. Napatingin agad si Annie kay Binsoy. Natigilan siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya naman talaga inaasahan yon. Habang tinitingnan ang kanyang anak, kitang-kita niya sa mga mata nito ang kagustuhan na maging isang boksingero. Napakagatlabi si Binsoy. Gusto ko pong maging isang boksingero, Nay. Hindi ko po alam kung bakit ganito katindi ang nararamdaman ko. Basta yung mga nakikita ko po sa TV, gusto ko pong maging kabilang dyan. Gusto ko pong mag-represent sa bansa sa larangan ng boxing. Hindi alam ni Annie kung anong isasagot sa kanyang anak. Wala siyang salitang mahanap. Inabala niya na lamang ang kanyang sarili sa pagluluto. Hindi naman kasi yon ang nakikita ni Annie para kay Binsoy. Ni hindi niya inasahan na yon ang papangarapin ng kanyang anak. Palagi niyang naiisip ang tatlo na susunod sa mga tradisyonal, mas ligtas na mga landas. Mga simpleng propesyon sa buhay pero bibigyan pa rin ng mga ito ng magandang kinabukasan. Yun ang gusto niya para kay Binsoy at hindi ang maging isang boksingero. Huminga ng malalim si Annie. Binsoy, delikado ang boxing. Alam mo naman yun, di ba? Ni ayaw nga kitang makipagbasag ulo kung kani-kanino. Oo, magandang tingnan. Maganda ang hangarin mo. Pero hindi ko gusto para sa kalusugan mo at kung gagawin mo rin sa buhay, anak. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Binsoy. Pero nanay, mahal ko po ang sport na yon. Sobrang interesado po talaga ako. Bata pa lang po ako, kaya madalas po akong nawawala kasi tumatambay po ako sa gym ni Kuya Lito. Sa palagay ko po, kaya hindi po ako magaling sa school kasi magaling po ako sa ibang bagay. At baka po, para sa boxing po talaga ako, nanay. Huminga ng malalim si Annie. Humahalo sa kanyang pangamba ang amoy ng sibuyas at bawang sa kawali. Napatingin siya sa anak. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mukha nito. Mukhang sigurado talaga si Binsoy sa bagay na gusto. Subalit, bilang isang ina,
Hindi maaalis ni Annie ang takot na bumabagabag sa kanyang puso. Naiintindihan ko na gustong-gusto mo talaga yan, sabi ni Annie sa kanyang anak. Pero nag-aalala ako para sa future mo. Hindi mo mahuhulaan ang kapalaran mo sa boxing. Hindi naman lahat ng boksingero nakikilala at natutupad mismo ang pangarap. May iba pa namang gawain dyan na pwede mong ibuhos ang energy mo. Marami ka pang pwedeng gawing ambisyon, yung mas ligtas at mas matatag. Bahagyang bumagsak ang mga balikat ni Binsoy. Pero Nay, ayaw mo po bang gawin ko isang bagay na gusto ko? Nakita ko po ang napakaraming boksingero na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, na nakagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Gusto ko rin po yun, Nay. Kung susuportahan niyo po ako, pangako po't hindi ko kayo bibiguin. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Annie habang tinatadtad niya ang mga gulay. Gusto kong maging masaya ka, Binsoy, pero gusto ko rin maging ligtas ka. Gusto kong magkaroon ka ng karera na hindi maglalagay sa'yo ng kapahamakan. Matalino ka naman tamad ka lang. Saka, bakit yung anak ni Ma'am Melvin, puro pala ko lang grades nung high school, tingnan mo naman ngayon at kapitan na sa barko. At least, sa mga ganong klaseng pangarap, mas makikita mo ang tagumpay. Pero sa boxing, anak, hindi mo na nga nakita, puro pa pasa at sugat ang matatamo mo. Napailing si Binsoy. Hindi ko po makita ang sarili ko sa mga trabahong ginagawa ng iba, Nay. Gusto ko pong lumaban, yun po ang hinahanap ng katawan ko. Mas nakikita ko po ang sarili ko na nasa ring. Hindi na alam ni Annie ang gagawin sa kanyang anak. Mukhang wala talagang makakapigil sa pangarap ni Binsoy. Kitang-kita niya sa mata ng mga ito na maninindigan ito hanggang sa huli. Tiningnan niya ang katawan ni Binsoy. Sa murang edad, malalaki na ang muscles ng kanyang anak. Batak din kasi sa construction at ang alam niya, naging kargador din ito. Ganoon kasipag si Binsoy, hanggang may sideline na kayang kunin, kinukuha. Kung makapagbanat ng boto, animoy may 10 anak na pinapakain. Kaya nga bata pa lang, alam niyang magtatagumpay na ito sa buhay. Pero naging malabo yun sa kanya nang sabihin ito na gustong pumasok sa larangan ng boxing. Gayunpaman, iniisip na lamang ni Annie na bata pa naman si Binsoy, maaari pang magbago ang isip nito. Marami pa itong mararanasan na maaaring bumali sa pangarap na yon. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Alam kong determinado ka, Binsoy, at nire-respeto ko yon, pero sana pag-isipan mo yan. Bata ka pa, baka masyado ka lang nagiging agresibo sa mga desisyon mo. Hindi na muling sumagot si Binsoy. Alam niyang tumututol ito sa sinabi niya. Subalit umaasa si Annie na itigil na nito ang pangarap na yon. Dahil bilang ina, kaligtasan ng kanyang anak ang magiging unang priority niya. Pero darating sa kanilang mga buhay ang isang pangyayari na magtutulak palalo kay Binsoy na pasukin ang hindi niya gustong larangan para dito. Annie! Tawag ng ka-driver ni Jan sa kanya na si Danny. Maputla ang mukha nito at nanlalaki ang mga mata sa pag-aalala. Ano yun, Danny? Tanong ni Annie na abala sa pagsasampay ng mga damit. Bakit mukhang hinahabol ka ng kabayo? Pumunta naman sa tabi niya si Binsoy. Dala nito ang tray na may mga lamang kumot. Tinulungan na rin siya nitong magsampay. May tinuro si Danny. Si Jan sa ospital. Bigla na lang bumagsak sa lupa. Dahil yata sa sobrang init kanina. Bigla na lang ding nangisay. Dinala din siya sa ospital ng ibang driver. Sinamahan na rin ni Bossing. Nanghina ang mga binti ni Annie. Ano? Diyos ko po! Ang asawa ko! Muntik na siyang matumba. Mabuti na lamang mabilis siyang inalalayan ni Binsoy. Labis ang kanyang naging pagkabigla sa hatid na balita ni Danny. Puno ng kalungkutan ang mga mata ni Danny. Kaya nga, pumunta agad ako papunta sa inyo para malaman ninyo. Mukhang malala ang lagay ng asawa mo, Annie. Nabalot ng takot si Annie. Kailangan nating pumunta sa ospital. Pakiusap, kailangan na nating umalis. Kailangan kong makita ang asawa ko. Tumango si Danny. Halina kayo, dala ko ang jeep ko, sa akin na kayo sumakay. Ibinili na muna ni Binsoy ang mga kapatid nito sa kanilang kapitbahay. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Annie. Ang dami niyang iniisip tungkol sa asawang si Jan. Mabuti na lamang at nandoon si Binsoy para pakalmahin siya. Pagdating nila, mas lalo niya lamang nadama ang kaba. Bumilis ang tibok ng puso ni Annie
habang nagmamadaling pumasok sila ni Binsoy. Maging sa binata, ramdam niya rin ang pag-aalala. Maya-may nakita na nila ang operator ng jeep na nagmamagandang loob sa kanyang asawa. Sinalubong siya agad nito. Anong nangyari? Nauutal na tanong ni Annie. Huminga ito ng malalim. Nasa loob, mukhang seryoso talagang nangyari kay Jan. Sige, alis muna ako. Kayo nang bahala rito. Hinahanap na rin ako ng asawa ko. Eto, tulong ka na. Maliit lang pero sana makatulong. Nang makaalis ito, napapikit na lang si Annie. Nilalamon siya ng sarili niyang pag-aalala. Mas lalo siyang hindi makapag-isip ng maayos, lalo pa at haligi ng tahanan ang nasa alanganin. Pinigilan niya man, bumagsak pa rin ang mga luha ni Annie. Diyos ko, anong nangyari sa asawa ko? Humarap siya sa kanyang anak. Binsoy, naghahalala ako sa tatay ninyo. Sana naman, maging maayos si Jan. Hindi lang kalagayan niyang inaalala ko. Pati mga bayarin dito sa ospital, hindi ko alam kung papaano natin to babayaran. Kung sakaling malala ang lagay ng tatay ninyo, papaano na? Tiningnan siya ni Binsoy. Nay, pilitin niyo pong kumalma. Baka ma-ospital din kayo dahil sa labis na pag-aalala. Ako na pong bahala, Nay. Hahanap din po ako ng paraan. Kailangan po nating manatiling matatag para kay Itay. Magiging okay din po ang lahat. Lumalabo ang paningin ni Annie sa mga luha. Hindi niya talaga alam ang kanyang gagawin. Alam niyang hindi lang kalagayan ni Jan ang kailangan nilang isipin, maging ang kanilang mga gastusin. Ang kanyang asawa lang naman ang nagsasalta ng sapat na pera para sa pang-araw-araw ng pamilya. Hinawakan ni Binsoy ang kanyang mga balikat. Huwag ka pong mag-alala tungkol sa mga bayarin ngayon. Si tatay po munang isipin natin. Sa hospital bills, ako na lang po muna. May plano naman po ako eh. Bahagyang napaatras si Annie, namumula ang mukha at puno ng luha. Plano? Anong klaseng plano? Anong gagawin mo, anak? Huwag na, hindi mo dapat iniisip to eh. Ako dapat ang gumagawa ng paraan at hindi ikaw. Huminga ng malalim si Binsoy. Nay, magtiwala ka lang po sa akin. May ipon naman po ako mula sa sideline ko. Kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Kulang po pero alam ko pong makakatulong. At maghahanap pa po ako ng ibang paraan. Malalampasan po natin to. Kasama niyo po ako, Nay. Tinitigan ni Annie ang kanyang anak. Nag-ipon ka ng pera? Pero sa'yo yun. Pinaghirapan mo. Umiling si Binsoy at binigyan siya ng isang nakakapanatag ng ngiti. Ayos lang po. Wala rin naman po akong paggagamitan. At hindi naman sayang kung sa inyo ko po gagastusin. Hayaan niyo na po ako, Nay. Tila umangat mula sa mga balikat ni Annie ang bigat ng mundo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling niyakap si Binsoy at mas mahigpit sa pagkakataong iyon. Salamat, Binsoy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Salamat dahil lumaki kang matatag. Hinaplos ni Binsoy ang kanyang likod. Sabay po nating malalagpasan ito, Nay. Kasama niyo po kaming magkakapatid. Mag-focus na lang po kayo kay tatay ngayon. Hayaan niyo po akong mamroblema din. Mas lalo lamang napaiyak si Annie. Hindi niya alam kung ano nang mangyayari pero ang mga salitang iniwan sa kanya ni Binsoy, binigyan pa rin siya ng iba yung pag-asa. Dahil sa nangyari, nahirapang makakilos ang asawa ni Annie. Mas lalo iyong naging dagok sa kanila. Ang mga hospital bills, tapos napilitan pa silang mangutang. Wala na siyang maisip na paraan kundi iyon. Pero hindi niya alam kung papaano siya makakabayad kung siya lang ang nagtatrabaho. At kahit ayaw man ni Annie, napilitan munang tumigil sa pag-aaral si Binsoy. Nagtrabaho ito para may katulong siya sa paghahanap buhay. Iyak siya ng iyak noon pero wala naman siyang magagawa dahil yun ang sitwasyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Nakakausad sa buhay pero hindi pa rin sapat. Yun palagi ang nararamdaman ni Annie. Subalit ang kanyang pangamba para kay Binsoy tuluyang nangyari at hindi niya man lang napigilan. Katatapos lang ni Annie painumin ng gamot at paliguan ang kanyang asawa. Nang magtitimpla na sana siya ng kape para sa kanya, biglang pumasok si Binsoy sa bahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Annie nang makita ang mukha nito na may sugat at mga pasa. Binsoy!
Bulalas niya at nalaglag pa ang tasang hawak niya sa labis na gulat. Anong nangyari sa'yo? May ngiti ito sa mga labi kahit medyo ininda ang sugat sa gilid ng bibig. Nanay, hindi ko po maniniwala. Nanalo ko sa laban. Unang laban pa lang, panalo agad. Nalipat ang tingin ni Annie mula sa mukha ni Binsoy patungo sa sobrang hawak nito. May lamang pera yun sa loob pero hindi niya tinanggap iyon. Hindi niya kaya. Nanginginig ang boses ni Annie. Ano yan? Pera po, galing po sa laban na naipanalo ko. Mababayaran na po natin ang utang natin kay Mrs. Gomez. Mahinang sabi ni Binsoy. Ano? Anong laban? Binsoy, tingnan mo! Walang magawa niyang iminuestra ang sugat at pasa nito sa mukha. Nasasaktan ka? Anak naman, ano ba tong pinasok mo, ha? Sandaling napawi ang ngiti ni Binsoy. Nanalo naman po ako. Sumali po ako sa isang boxing match, Nay. Kailangan po natin ng pera, hindi ba? Marami po tayong utang, kaya naisip ko... Wala akong pakialam sa pera. Basag ang boses ni Annie sa pagkadismaya. Sinabi ko na sa'yo na ayaw kong magboxing ka. Ilan bang beses natatanim sa utak mo na delikadong sport na yan? Tingnan mo kung anong ginawa nito sa'yo. Nakikita mo bang itsura mo, ha? Hindi agad nakasagot si Binsoy. Naluhan na lang si Annie sa labis na frustration. Ilang beses niyang iginiit sa binata na ayaw niyang pasukin nito ang pagbaboxing. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Binsoy. Alam ko naman pong nag-aalala kayo pero yan lang po kasi ang mabilis na paraan na nakikita ko para magkaroon po tayo ng pangbayad sa utang natin. Masakit din po sa akin na nakikita po kayong namumroblema din. Tama na! Puno ng luha ang mga mata ni Annie. Ayokong ipagsapalaran mo ang buhay mo para sa pera. Mayroong ibang mga paraan para malutas ang mga problema natin. Mas gugustuhin ko pang mabaon tayong lahat kaysa makita kang nasasaktan ng ganito. Bumagsak ang mga balikat ni Binsoy. Nay, gusto ko lang naman pong tumulong. Hindi ko naman po ipapahamak ang sarili ko. May mga rules naman po sa boxing. Huwag naman po sana kayong magalit ng ganyan. Kahit nagagalit si Annie, hindi niya pa rin kayang tiisin ang kanyang anak. Inabot ni Annie ang mukha ni Binsoy at marahang hinawakan ang mukha nito. Mas lalo siyang naiyak nang makita ang pasa sa ilalim ng kaliwang mata nito. Na-appreciate ko ang ginagawa mo para sa pamilya, Binsoy, pero kailangan kong maging ligtas ka. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Naluluhang sabi ni Annie. Magiging okay din naman po ako. Hindi naman po ito malalang tama. Malayo sa bituka. Mahinang sabi ni Binsoy. Mas mag-iingat po ako sa susunod. Akala ko lang. Hindi, Binsoy. Putol ni Annie. Wala nang boxing. Hahanap tayo ng ibang paraan para harapin ang ating mga problema. Gusto kong ligtas ka palagi at hindi sumali sa mga ganyan. At mas mahalaga sa akin yun kaysa sa pera. Naiintindihan mo ba ako, Binsoy? Napabuntong hininga ang binata at umiling. Nay, hindi po. Hindi ko po kayo maintindihan dahil pangarap ko po ito. Magtiwala naman po kayo sa akin. Dito po ako dinadala ng mga paa ko at mas nakikita ko po ang sarili ko sa larangang ito. Nang makita niyang tumulo ang mga luha ni Binsoy, doon pa lang, alam niya nang imposibleng mapigilan niya pa ito. Niyakap niya ang kanyang anak. Gusto ni Annie na mangarap ang kanyang anak pero hindi sa ganoong paraan. Bilang isang ina, hindi niya kayang makita si Binsoy na paulit-ulit na sinasaktan. Sinasadya man o hindi. Subalit mukhang mahirap na talagang hilahin mula sa boxing ang panganay niyang anak na si Binsoy. Nagpatuloy na sa pagtitraining si Binsoy. Umaalis ito ng maaga para pumunta sa gym ni Kuya Lito. Pero kahit ganoon, hindi nito nakakalimutang tumulong sa kanya sa mga gawaing bahay. Bago ito umalis, magigising na lamang siyang nakapasok na sa school ang mga kapatid nito. May almusal na sa lamesa at malinis na ang bahay pati na rin ang bakuran nila. Kitang-kita ni Annie sa mga kilos ni Binsoy ang dedikasyon sa ginagawa nito. Halatang walang makakapigil sa gusto ng kanyang anak. At nakakahiyang pigilan pa ito sa mga bagay na gustong gawin. May tiwala ako sa iyo, Binsoy. Kaya mo yan. Nahihirapang saad ng asawa ni Annie kay Binsoy. Napangiti naman ang binata habang pinapaliguan ni Annie ang asawang si Jan. Kakayanin ko po para sa inyo, tatay.
Kaya nga, magpagaling na po kayo para kapag dumating ang araw na pwede na akong lumaban sa ibang bansa, manonood po kayo at magiging proud kayo sa akin. Alam niyang may laban si Binsoy ng araw na yon. Sinabi lamang nito pero hindi na nito gustong pumunta pa siya. Natatakot itong hindi niya kayanin ang masasaksihan. Pero sumama pa rin si Annie. Gusto niyang makita kung ano bang klaseng mundo ang ipinaglalaban ng kanyang anak sa kanya. Nay, dito na lang po kayo maupo ah. Papasok na po ako sa loob. Mamaya pang laban ko. Huwag po kayong mag-alala. Mula po rito, kita niyo po ako. Sabi pa ni Binsoy sa kanya. Maya-maya ay lumapit ang isang lalaki. Ay, kayo po bang nanay ni Binsoy? Coach Samuel po. Isa sa pinakamagaling ko pong trainee itong si Binsoy. Kahit pinakabata, matibay ang stamina at malakas ang kamao. May character maging national competitor sa susunod na taon. Tumango na lang si Annie kahit ninenervyos na agad siya. Napansin agad ni Binsoy iyon, kaya nagpaalam ito at hinila na ang coach sa loob. Umupo si Annie sa bleachers. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Maya-maya pa'y nagsimula na nga ang laban at pumasok na ang kanyang anak sa ring. Napapasigaw siya sa bawat kontak ni Binsoy sa kalaban nito. Pakiramdam niya palaging dediretso sa mukha ng kanyang anak ang boxing gloves ng kalaban. Alam niyang nagsisilbing protective gear iyon pero hindi pa rin maiiwasan ang may masaktan. Buhay ang arena sa hiyawan ng mga manonood pero para kay Annie, walang mas gugulo pa sa damdamin ng isang ina na puno ng pag-aalala. Kapag natatamaan ng kanyang anak, para siyang walang magawa, hindi niya maprotektahan si Binsoy. Napabuntong hininga si Annie. Lumipad ang mga kamay sa bibig habang pinipigilan ang pag-iyak. Nanlalaki ang mga mata niya sa takot. Nangingilid ang mga luha nang makita ang mukha ni Binsoy na namimilipit sa sobrang sakit. Binsoy! Diyos ko po! Bulalas ni Annie. Wala siyang ibang magawa kundi ang manalangin. Yun lang ang tanging niyang magagawa. Kung patuloy si Binsoy sa ganoong larangan, batid niyang paulit-ulit niyang kakailanganin ang Diyos, hihingi at makikiusap na bigyan ng proteksyon ang kanyang anak. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, nanalo si Binsoy. Tumakbo si Binsoy palabas ng ring. Basang-basa ng pawis ang mukha nito at namumula sa tuwa. Mahigpit siyang niyakap ni Binsoy. Malayang umagos ang mga luha ni Annie. Nagawa ko, Nay! Nakita niyo ba yun? Kaya ko! Wala po kayong dapat na ipag-alala. Pagmamalaki sa kanya ng binata. Proud na proud ako sa iyo, anak! Bulong ni Annie at nanginginig ang boses. Pero please, mag-ingat ka. Mahal na mahal kita, anak. Hindi ko gusto na mapahama ka. Bahagya itong napaatras. Alam ko po, Nay. Wala po akong bagay na gagawing ikapapahama ko. Pangako ko po yan sa inyo. Pagkatapos ng pagkapanalo nito, umuwi na rin naman sila sa bahay. Bilang ina, si Annie ang unang gumagamot ng mga sugat ng kanyang anak. Naging setup ng buhay nila na unti-unti na rin niyang nakasanayan. Hanggang sa lumipas ang mga taon, paulit-ulit na sumabak sa mga laban si Binsoy. May mga panahong nananalo pero may mga panahon din na natatalo. Pasensya na po, Nay. Talo. Malungkot na sabi ni Binsoy sa kanya. Tumango lang si Annie. Ayos lang yun, anak. Pinagluto ka pa rin namin ng mga kapatid mo ng pansit. Normal lang naman ang matalo sa buhay, anak. Hindi laging panalo. Bawi na lang sa susunod. Napabuntong hininga si Binsoy. Nay, alam ko rin naman po yun. Ang akin lang, hindi ko po nakuha yung incentives tsaka yung cash prize. Sayang po yun. Nginitian niya ang binata. Ayos lang, anak. Hindi naman namin iniisip yan. May naitabi pa nga ako sa napanalunan mo nung nakaraan. Okay na yon. Isa pa, gusto ko rin naman na manalo ka. Pero hindi dahil sa pera, kundi dahil sa galing mo para magkaroon ng saysay lahat ng pinaghihirapan mo. Kasi anak, nasasaksihan ko kung paano ka naghanda tuwing may paparating kang laban. Natatawang pinunasan ni Binsoy ang tumulong mga luha. Napangiti naman si Annie. Malambot talaga ang puso ng kanyang anak. Kung anong tapang at lakas nito sa loob ng ring, sobrang hina naman sa harap ng pamilya. Salamat po, Nay. Alam ko pong nahihirapan kayong tanggapin ang gusto ko, pero pinilit ninyo dahil alam niyo pong makakapagpasaya sa akin. Tumango na lamang si Annie. Kahit mahirap, susuportahan niya si Binsoy. Yun lang ang tanging niyang magagawa. Kailanman, hindi siya sinuway ng kanyang anak,
Kaya sino siya para hindi pagbigyan si Binsoy sa mga pangarap nito? Dahil sa determinasyon at pagsisikap, unti-unting nakarating sa tuktok si Binsoy. Nakapag-compete sa national competition at nanalo. Kaya naging representative na din ng bansa na lumaban sa ibang bansa. Mas puspusan ang training, kaya mas matindi ang kanyang pag-aalala. Nandyan na ba sa maleta mo lahat ng kailangan mo? Nilagay ko na yung mga panglagay mo sa katawan, pati first aid kit mo kung sakaling wala roon. Basta pati vitamins mo, siningit ko na. I-check mo na lang ulit. Baka may makalimutan kang kailangan na kailangan mo. Sunod-sunod, nasabi ni Annie kay Binsoy. Bukas ng alis nito, hindi siya makakasama, kaya labis ang kanyang pag-aalala. Walang gagamot dito kapag may mga sugat at pasa ito. Walang magluluto para dito, kaya talagang nag-aalala si Annie sa gagawing pag-alis ng kanyang anak. Mahinang tumawa si Binsoy. Nay, wag po kayong mag-alala. Kompleto na po lahat. Inilagay nyo na po lahat eh. Umupo na po kayo rito at kumain na. Hindi po kayo mapakali. Aba, syempre naman biruin mo, ibang bansa na yon. Malayo. Hindi agad ako makakapunta para ma-check ka doon. Kaya tumawag ka para hindi ako nag-aalala habang nandun ka. Umupo si Annie at nagsandok na rin ng pagkain niya. Oh, yang sinigang, kumain ka ng marami. Wala yan sa ibang bansa, siguradong mamimiss mo yan. Opo, Nay. Natatawa pa rin sabi ng kanyang anak. Napangiti naman sa kanya si Jan. Dalas-dalas yung bibig mo. Kaya na ni Binsoy yan. Kumain ka na lang dyan. Mahina na rin tumawa si Annie. Hindi na mawawala sa kanya yon. Anak niya si Binsoy kaya natural na lahat ng kailangan nito habang malayo, gusto niyang madala nito. Napatingin siya kay Jan na maayos ng kalagayan. Gusto sana nilang ipagawa ang bahay sa mga naiipon na pera ni Binsoy pero inuna nito ang therapy ng kanyang asawa. Kaya ngayon talagang gumaling na ito. Pagmamahal ang ipinakita nila ni Jan sa mga anak nila, kaya alam nilang pagmamahal din ang kanilang makukuha mula sa mga ito. Nagpatuloy si Annie sa pagkain, hangad niyang walang makasira sa magandang pagsasama ng kanyang pamilya. Yun lang ang kayamanang maipagmamalaki niya bilang isang ilaw ng tahanan. Sa mga lumipas na buwan, naging maganda ang kapalaran para kay Binsoy. Nanalo ito katulad ng palagi nitong pinapangarap at walang mapaglagyan ng kagalakan sa puso si Annie nang sinalubong nilang buong pamilya si Binsoy sa airport. Si Annie ang unang niyakap ng binata. Nagawa ko, Nay! Nagawa ko! Tumango si Annie. Sobrang proud ako sa'yo. Umuwi na tayo ha. Nagluto ako ng mga paborito mong pagkain. Inayos na din ng mga kapatid mo ang bahay para makapag-celebrate na tayo. Niyakap din ni Binsoy si Jan at ang mga kapatid nito. Dumaan pa sa maraming interview ang kanyang anak pero pinili na munang umuwi ng binata kahit isang araw lang. Gusto nitong sa kanila muna pumunta bago maging busy sa mga dapat nitong gawin. Naging tuloy-tuloy ang tagumpay para kay Binsoy at palagi lang silang nakasuporta na mag-asawa. Kapag may nagtatanong dito, palagi itong nagpapasalamat sa Diyos, sa kanila at sa mga taong sumusuporta dito. Gayunpaman, kahit ilang beses nang nanalo si Binsoy at kampyon na umuuwi, hindi niya pa rin mapigilang mag-alala. Kapag may laban ito, nananalangin silang mag-anak palagi na hindi lang sa tagumpay, kundi pati na rin sa kaligtasan ni Binsoy. Naging okay ang lahat. Maraming napundar ang kanyang anak. Nagpatayo na rin ito ng malaking bahay para sa kanila at may negosyo na rin silang mag-asawa. Pero magbabago ang takbo ng buhay nila sa pagdating ni Janet sa buhay ni Binsoy. Magandang gabi po, Nanay! Masayang bati sa kanya ni Binsoy at nagmano pa ito. Siya nga po pala si Janet, girlfriend ko. Janet, magmano ka kina nanay at tatay. Nagmano naman sa kanya ang dalaga. Sa tabi niya ay nakatayo si Janet. Sexy ang pangangatawan at revealing magsuot ng damit. Wala naman siyang problema sa mga ganoon, pero hindi niya alam kung bakit may nararamdaman siyang kakaiba kay Janet. Ikinagagala kitang makilala, Janet, sabi ni Annie at inilahad ang kanyang mga kamay. Nakipagkamay si Janet sa kanya at sa kanyang pamilya. Magalang naman itong umiti pero hindi umabot sa mga mata. Parang hindi ito interesadong makilala sila. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin, sabi ni Janet. Iginiya ni Annie ang mga ito sa sofa. Wala siyang problema sa mga liberated na babae. Alam na rin naman niyang iba na rin ang panahon ngayon.
Pero bilang ina, lalo pat boksingero ang kanyang anak, gusto niya ng isang babaeng mag-aalaga kay Binsoy at hindi bibigyan ng sakit ng ulo ang binata. Sinabi sa akin ni Binsoy na isa kang instructor sa gym. Tanong ni Annie, sinusubukang kilalanin ng girlfriend ng kanyang anak. Oo, simpleng sagot ni Janet. Napasinghap si Annie, hindi man lang gumagamit ng po at opo sa nakatatanda. Napansin niya tayo ni Binsoy kaya agad hinawakan ng kanyang braso. Si Binsoy ang nagpatuloy. Opo nay, madalas po kaming magkita kaya niligawan ko na. Minsan tinutulungan niya rin po ako sa training. Saka hindi rin po talaga siya sanay gumamit ng po at opo dahil sa ibang bansa po siya lumaki. Nagsumikap si Binsoy. Dagdag ni Janet, animoy nakakataas sa lahat at kilalang kilala si Binsoy. Sobrang focus niya pagdating sa boxing, saka makakatulong din ako sa kanya dahil may alam din ako sa background ng sport niya, hindi katulad ng ibang babae. Nakaramdam si Annie ng pagkailang. May kung ano sa kilos ni Janet na hindi niya gusto. Tuwing magsasalita ito, para bang walang boses ang anak niya. Parang tango lang ng tango si Binsoy. Hindi niya gusto yon. Habang patuloy silang nag-uusap, napagmasdan ni Annie ang paraan ng pagbawasto paminsan-minsan ni Janet kay Binsoy. Tinatama nito palagi ang kanyang anak na tila ba perpekto ito. Gusto mo ba para kay Binsoy ang girlfriend niya? Tanong ni Annie sa kanyang asawa nang naghahanda na sila para sa pagtulog. Tumango naman si Jan. Ayos lang naman. Bakit? May problema ba? Huminga ng malalim si Annie. Ayoko sa kanya para kasing may mali. Hindi ko maintindihan kung ano, masyado pang perfectionist. Parang ina-under si Binsoy. Ina-under din naman kita minsan. May mga pagkakataon din na ako ang masusunod pero kapag alam kong kaya mong hawakan ang desisyon, hinahayaan kita. Pero itong si Janet parang gusto niya siya lagi ang nasusunod. Hindi pa nga sila mag-asawa niya na. Tapos narinig mo ba kanina? Sobrang confident niya na siya lang ang makakatulong kay Binsoy. Na para bang wala nang ibang kailangan ng anak natin kundi siya lang. Hinaplos ni Jan ang kanyang braso. Huwag mo na masyadong isipin. Baka naninibago ka lang. Siyempre, ngayon lang naman nagkaroon ng girlfriend niyang anak natin. Baka hindi ka lang sanay. Hayaan mo rin munang magdesisyon ng anak mo. Alam na rin naman ni Binsoy kung ano ang tama at mali. Bumuntong hininga si Annie. Baka nga naninibago lang siya. Hindi lang niya siguro nai-imagine ang kanyang anak na magkakaroon agad ng girlfriend. Pero ang mga kutob niya bilang ina, mahirap baliwalain, lalo na sa kanyang nalaman. Ano? Ibinili niya si Janet ng sasakyan? Tanong ni Annie kay Coach Samuel. Napatakip naman ito sa bibig. Hindi niyo po ba alam? Umiling agad si Annie. Abay hindi. Hindi niya naman sinasabi sa akin. May intindihan ko kung ilang taon ang relasyon nila pero ilang buwan pa lang. Tapos, nagpabili na ng sasakyan? Huminga ng malalim si Coach Samuel. Mabuti pa po, ang anak niyo na lang po ang tanungin ninyo. Basta ang alam ko lang po, galing kay Binsoy ang sasakyan na ginagamit palagi ni Janet. Hindi nagagalit si Annie sa pagbili ng sasakyan ni Binsoy. Ang ikinakagalit niya, mabilis itong magtiwala. Kung umasta ang kanyang anak para bang mundo nito si Janet. Binsoy, kailangan nating mag-usap, sabi ni Annie pagkarating niya sa bahay. Tumingala si Binsoy sa kanya. Bumalatay sa mukha nito ang pagkalito. Bakit po, Nay? Huminga ng malalim si Annie. Tungkol kay Janet. Nabalitaan ko kay Coach Samuel na binili mo siya ng bagong kotse. Napailing si Binsoy. Opo, hindi naman po big deal yun. Big deal yun, anak. Tumaas ang boses ni Annie. Ilang buwan mo lang siyang kasama, naging girlfriend. Paano mo ba mabibigyan ng katwiran ng paggastos ng ganong kalaking pera para sa kanya? Paano kung ginagamit ka lang niya, ha? Ginagamit ako? Nay, ano po bang sinasabi niyo? Namumula sa galit ang mukha ni Binsoy. Hindi naman po ganyan si Janet. Hindi niya po ako ginagamit. Saan niyo po ba kinukuha yan? Regalo ko po yung sasakyan sa kanya. Hindi niya po hiningi. At hindi po tayo maghihirap kahit bigyan ko siya nun. Huwag niyo naman pong husgahan ang girlfriend ko. Wala po siyang ibang ginawa kundi suportahan at mahalin ako. Support at mahalin? Naningkit ang mga mata ni Annie. Gaano ba talaga siya kakilala? Pwedeng palabas niya lang yon at lalabas din ng tunay na ugali kalaunan. Nag-aalala lang ako na nagmamadali ka sa isang bagay.
Baka sinasamantala niya ng kabutihan mo. Tumigas ang ekspresyon ni Binsoy. Hindi niyo po siya kilala gaya ko. Alam ko naman po, halata ko na. Una pa lang ayaw niyo na po kay Janet. At sa totoo lang, pagod na ako na lagi mong iniisip ang pinakamasama sa lahat ng taong pinahahalagahan ko. Mabait po si Janet. Kung maglalaan ka po ng oras para makilala siya, baka makita mo po yun. Napailing si Annie. Hinahayaan mo yung puso mo na kontrolin ka. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Ang akin lang, maging maingat ka sa mga desisyon mo. Para ka nag-aaksaya ng pera sa isang taong kakakilala mo pa lang. Ilang buwan pa lang ba kayo niyang si Janet, ha? Huminga ng malalim si Binsoy. Bakit, Nay? Pero ko naman yun at desisyon ko. Hindi mo na po dapat diktahan ang gagawin ko sa relasyon namin. Nasa hustong gulang na po ako ngayon at alam ko na po ang ginagawa ko. Hindi mauubos ang pera ko. Kung masaway niyo ako, parang mauubos ang para sa inyo. Malakas na dumapo ang kanyang palad sa mukha ni Binsoy. Ang mukhang palagi niyang ginagamot sa tuwing may sugat at pasa ito. Hindi niya alam, nasasaktan niya ng ganoon. Sobrang sakit para sa inang katulad niya ang sagutin ng ganoon. Para bang hindi na ito ang batang inaruga at kanyang pinalaki. Ibang-iba na ito sa batang inalagaan at minahal niya noon. Sa ibang daan ito dinala ng kasikatan at kayamanan. Nangilid ang mga luha ni Annie. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Binsoy. Hindi siguro nito inaasahan na gagawin niya yon. Anong nangyayari dito? Tanong ng kanyang asawa. Bakit kayo nagsisigawan mag-ina? Binsoy, bakit mo sinasagot-sagot ang nanay mo? Yan ba ang dulot sa'yo ng bawat tagumpay na nakukuha mo? Ha? Tumulo na ang mga luha ni Annie. Kailanman, wala akong pakialam sa perang dinala mo sa pamilyang to. Oo, nagpapasalamat ako. Binigyan mo kami na dahil sa'yo, naging maginhawa ang buhay natin. Pero hindi ako sakim sa pera. Wala akong pakialam magkano man ang gastusin mo sa babaeng yon. Ang akin lang, huwag kang lubos na magtiwala. Dahil gusto ko lang kung anong makakabuti para sa'yo. Pinupuna kita kasi may napapansin akong mali. Kilala mo dapat ako. Alam mong sobrang maunawain akong tao, Binsoy. At mangingialam ako kung alam kong may posibilidad na madehado ka kalaunan. Nanay mo ako kaya natural lang na mag-alala ko para sa'yo. Umiling si Binsoy at halata pa rin ang galit. Pero ilugar nyo naman po ang pag-aalala nyo sa akin. Hindi lang po si Janet ang sinasaktan nyo, pati ako. Wala po kayong tiwala sa desisyon na ginagawa ko. Masaya po ako kay Janet at kung hindi nyo kayang tanggapin yon, kung ganun, mas mabuti siguro na magkanya-kanya na po tayo. Parang si Annie pa ang nasampal sa sinabi nito. Sinasabi mo bang aalis ka? Bakit parang kami pa ang mga magulang mo ang itinatakwil mo? Umigting ang panga ni Binsoy. Kailangan ko lang po ng space. Hindi po kayo nakakatulong sa akin. Mas lalo lang po akong nai-stress. Malapit na pong laban ko pero pinag-aawayan po natin ang girlfriend ko. Umiwas ng tingin si Annie. Di sige, umalis ka. Nagmamalaki ka? Kaya mong wala kami? Umalis ka. Hindi mo naiintindihan na pinoprotektahan lang kita. Sige, umalis ka na at huwag ka nang magbigay sa amin ng pera. Hindi namin kailangan. Kami na ang makapal ng mukha, di ba? Pasensya ka na. Pabigat kami sa'yo. Hindi kami nakakatulong sa'yo. Kasabay nun, lumabas ng bahay si Binsoy. Tuluyan ang napahagulgol si Annie. Lumapit sa kanya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Sa mga sandaling yon, ang lakas ng mga ito ang naging tangi niyang lakas. Gayunpaman, kahit nagkasagutan sila ni Binsoy, kahit masama ang kanyang loob, hindi niya pa rin mapigilang makibalita. Kinakausap ni Annie ang mga taong malapit dito sa training, tinatanong kung kumusta na ba ang kanyang anak. Sa social media naman, hanggang tingin na lamang siya kay Binsoy. May mga larawan ito kasama ang girlfriend na si Janet. Talagang hindi man lang nito sila kinukumusta at mas lalo lamang siyang nagkaroon ng hinanakit sa kanyang anak. Subalit, sa kabila noon, hindi niya pa rin ito matitiis. Sa mismong araw ng laban ni Binsoy, nanonood lang sila ng TV. Kung noon kasama siya o hindi kayang asawa niya, ngayon ay ang girlfriend na nito. Gayunpaman, hindi niya na lamang yun pinansin. Ang mahalaga sa kanya, ang laban ni Binsoy. Hangad pa rin ni Annie na manalo ito at huwag masaktan. Pero sa pagkakataong yon, natalo ang kanyang anak. Marami pang injury kaya mas lalo siyang nag-aalala.
Gustong puntahan ni Annie si Binsoy pero hindi niya naman alam kung kailangan siya nito. Nag-aalala ako sa anak ko dyan. Ang laki ng issue, mukhang malala ang tama ni Binsoy. Hindi mapakali si Annie sa sala ng kanilang bahay. Napailing ang isa niya pang anak. Parang ang dinaya si Kuya Binsoy eh. Usapan din, gustong-gusto matalo si Kuya Binsoy at mabreak ang record. Hinawakan ni Jan ang kanyang kamay. Kumalma ka. Hayaan mo't magtatanong ako kay Coach Samuel kung anong nangyari. Saka kung saang ospital nagpapagaling si Binsoy. Huminga ng malalim si Annie. Pinilit niyang huminahon. Kailangan niyang mag-isip ng maayos. Nanalangin na lamang siya. Hinahangad na hindi malala ang tama ni Binsoy. Bigla namang napasigaw ang bunso niyang anak habang nakatingin sa cellphone nito. Si Ate Janet! Napatayo muli si Annie. Anong meron sa girlfriend ng kuya mo? May kasama at kahalikan daw pong ibang lalaki. Kalat na po sa internet. Sagot naman ng isa niya pang anak. Lumapit siya rito at kinuha ang cellphone. Napasinghap siya nang makita ang larawan. At tama nga ito, kalat na yon sa social media. Nito lang din nangyari dahil sa sasakyan pa na regalo ni Binsoy na kuhanan. Nanginginig ang mga kamay ni Annie. Si Binsoy! Puntahan na natin si Binsoy. Baka alam niya ng tungkol dito. Natalo na nga at nasa ospital tapos niloko pa ng walang hiyang babaeng yon. Eto na nga bang sinasabi ko. Tama ang kutob ko sa babaeng yon. Napailing na lang ang kanyang bunso. Karma niya to. Matatanggap niya pa lang ang comment sa mga tao. Sirang-sira na siya sa lahat. Ganda pa man din ni Ate Janet, mandoloko rin naman pala. Maya-maya ay bumalik na ang kanyang asawa. Alam na din ito kung nasa nakakonfine si Binsoy. Naiwan na muna ang dalawang anak nila sa bahay. Sila muna ni Jan ang pumunta kay Binsoy. Pagkarating sa ospital, pumunta agad sila sa hospital room nito. Nakita pa lang ni Annie ang kalagayan ng anak, napahagulgul na siya. Ni hindi nito maidilat ang isang mata dahil sa sugat doon. May cast din ito sa braso at binti. Nay, ikaw po ba yan? Nanginginig ang boses na tanong ni Binsoy. Lumapit agad siya kay Binsoy at maingat na hinaplos ang mukha nito. Ano ba naman ang ginawa mo? Akala ko ba magaling ka? Bakit hinayaan mong saktan ka ng kalaban mo? Tumulo na ang mga luha nito. Sorry po, Nay. Hindi po ako marunong makinig. Sorry po sa lahat. Umiling si Annie. Niyakap niya ang kanyang anak. Hindi niya matitiis si Binsoy. Kahit marami itong naging pagkakamali, tatanggapin niya pa rin ito kahit anong mangyari. Ang totoo niyan, may injury siya bago pa sumabak sa laban. Nagkaroon ng minor accident noong gumimik si Binsoy kasama si Janet. Sinabihan ko na huwag nang tumuloy pero matigas ang ulo. Ipapanalo niya raw para sa pamilya niya, para sa'yo, Aling Annie. Para may mukha siyang maiharap sa inyo kapag bumalik na siya. Imporma ni Coach Samuel sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Binsoy ang kanyang kamay. Anak naman, kahit talo o panalo, makakauwi ka pa rin sa atin. Wala akong pakialam sa karangalan na iuuwi mo. Ang mahalaga sa akin, umuwi na ang dating Binsoy na inalagaan at pinalaki namin ni Jan. Nanginig ang mga labi ni Binsoy. Sorry po, Nay. Kung nakinig lang po ako sa inyo, hindi po mangyayari ito. Niyakap niyang muli si Binsoy. Tama na. Tapos na. Matagal na kitang pinatawad. Babangon ka ulit. Mangangarap ka ulit. Kaya mo yan. Nandito ulit kami para sa'yo. Simula ng araw na yon, muli silang nagkaayos. Sila ang kasama ni Binsoy habang nagpapagaling. Hindi na rin ito nakalaban sa sumunod na taon dahil sa nangyari. Gayunpaman, nagsimulang muli si Binsoy. Bumalik ito sa umpisa at silang dalawa ni Jan, kasama ang mga kapatid nito, labis ang ipinapakitang suporta. Coach, ayoko na. Pagod na ako. Reklamo ni Binsoy at pagod na pagod sa pagtitraining. Pumapalakpak si Annie at kumakaway. Kaya mo yan, Binsoy! Laban lang! Para sa pangarap mo! Huminga ng malalim si Binsoy at muling nagpatuloy. Hanggang sa muli, nagkaroon ng chance si Binsoy na muling lumaban at i-represent ang bansa. Maraming nag-aabang lalo na at comeback yon ng binata. Nasa labas si Annie ng ring, nananalangin at humihingi ng proteksyon sa Diyos. Katabi niya ang bagong girlfriend ni Binsoy na si Emily. Matagal niya nang kilala ang dalaga. Kapatid ito ng dating kabasag ulo ni Binsoy noong bata pa na si Tommy. Bakas ang takot sa mukha nito habang nanonood at panay din ang usal ng panalangin.
Napangiti si Annie at hinawakan ng kamay nito. Alam niyang sa pagkakataong yon, mabuting babae na ang napili ng kanyang anak. Maya-maya ay nagsigawan ang mga tao. Sa wakas, nanalong muli si Binsoy. Napangiti siya nang niyakap nito si Emily at inikot. Niyakap din siya ni Binsoy. Masaya siya para sa tagumpay nito. Nay, mukhang may ihahatid na po kayo sa altar. Tumatawang sabi ni Binsoy sa kanya. Mahina rin siyang tumawa. Nangako kasi ito sa sarili na kung maipapanalo nito ang laban, magpo-propose na ito kay Emily. Dala ang karangalan para sa bayan, lumuhod si Binsoy sa babaeng minamahal. Emily, pwede mo na ba akong pakasalan? Napasinghap si Annie at tumulo ang mga luha. Nagsigawan ang mga tao at lahat nakatingin sa loob ng ring kung nasaan sina Emily at Binsoy. Oo naman, Binsoy, kahit kaaway mo ang kuya ko nung mga bata pa lang tayo, pakakasalan pa rin kita. Nakangiti at naluluhang sabi ni Emily. Mahinang tumawa si Annie. Inakbayan naman siya ng kanyang asawa. Masaya siya para kay Binsoy. Yun lang naman ang hiling niya para sa kanyang panganay na anak at yon ay ang makatagpo ito ng babaeng tunay na magmamahal at mag-aalaga rito. Sana kahit lumipas ang mga panahon at kaya na natin ang ating mga sarili, alalahanin pa rin natin na ang ating mga magulang ang ating naging unang guru sa buhay. Maaring hindi tayo palaging sumasang-ayon sa kanila, ngunit ang kanilang mga pananaw ay kadalasang nakaugat sa pag-ibig at mga karanasan. Kaya matuto pa rin sana tayong makinig sa ating mga magulang. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.